Sa nakaraang video natapos tayo kung saan walang kaalam-alam ang ating bida na inaabangan na pala sila ng grupo ni Kian sa Eskinita. Sa ilalim ng malawak at maaliwalas na kalangitan, naglalakad ang ating bida kasama ang kanyang kapatid na si Yunie. Ramdam ni Yunie na may kakaiba sa kilos at ugali ng kanyang kuya nitong mga nakaraang araw. At habang humihigop ng inumin, tanong niya rito kung baka naman dahil lang ba ito sa stress dulot ng nalalapit na graduation exam. Sinubukan pa niyang asarin ang kapatid at sinabing isang simpleng tao lang naman ito kaya hindi dapat masyadong magpadala sa emosyon. Ngunit agad ding nagbago ang tono ng kanyang pananalita at naging seryoso. Ipinaalala niya ang mga payo na laging sinasabi ng ating bida sa kanya na anuman ang mangyari ay dapat manatiling matatag at huwag susuko. At upang mapagaan ang loob nito, bigla na lamang siyang kumanta ng isang nakaka-inspire na kanta habang patuloy sila sa paglalakad. Labis na namangha ang ating bida sa talas ng pakiramdam ng kanyang kapatid. Sa isip-isip niya, napansin agad nito ang pagbabago sa kanya mula pa noong una silang magkita. Ngunit hindi pa alam ni Yunie na nagising na ang tunay na kapangyarihan ng ating bida at kasabay nito ay ang biglaang pagbabago ng kanilang estado sa buhay. Kaya naman malamang ay akala pa rin nito ay hirap pa rin sila sa pera. Sinubukan ng ating bida na pagaanan ang loob nito at sinabing ayos lang siya at walang dapat ipag-alala. Ngunit tila hindi nabibili si Yunie sa sagot nito at sa isip niya, baka naman dahil lang ito sa pride ng isang lalaki at ayaw lang aminin na may problema. Naalala pa niya ang nabasa sa libro na sinasabing habang tumatanda ang mga lalaki ay lalo silang nagiging mailap at nagtatayo ng pader sa paligid. At sa huli, napagdesisyonan niyang asarin na lang ang kapatid at sinabing mukhang tumatanda na nga talaga ito. Samantala sa malayo, may mga nakamasid na masasamang elemento. Nag-uusap sila at sinabing may kasamang babae ang kanilang target. Dahil dito, labis na natuwa ang kanilang pinuno at sinabing perpekto ang sitwasyon. Masaya silang nagdiwang dahil alam nilang walang mga kamera sa lugar na iyon at walang makakakita sa kanilang gagawin. Para sa kanila, ito na ang pinakamagandang pagkakataon upang isagawa ang kanilang masamang balak. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang presensya ay matagal nang naramdaman ng ating bida. Agad na namukha ng ating bida ang masamang aura na bumabalot sa kanila at nalaman niyang mga tauhan ito ng student council na matagal na niyang kaaway. Sa isip-isip niya, ang lakas talaga ng loob ng mga taong ito para harapin siya muli, parang wala silang natutunan sa mga nakaraan. Dahil dito, mabilis na kumuha ang ating bida ng earphones at maingat na ipinasok ito sa tenga ng kanyang kapatid. Sinabi niya kay Yunie na may kanta siyang gustong iparinig dito dahil ito ang madalas niyang pinakikinggan nitong mga nakaraang araw. Nagulat si Yunie at nagtaka dahil hindi naman mahilig makinig sa musika ang kanyang kuya. Ngunit dahil sa kagustuhang mas maintindihan at makilala palalo ang tunay na nararamdaman nito, pumayag naman siya at pinakinggan ang tugtog. Habang abala si Yunie sa pakikinig, dahan daw ang lumingon ng ating bida at tumingin sa direksyon ng mga kalaban. Ang kanyang mga mata ay nagbago ang kulay at tila nagliliyab sa galit at determinasyon. Agad na lumabas ang sistema at ipinakita ang ranggo ng bawat kalaban na pawang mga A-rank at C-rank lamang. Habang tumutugtog ang malungkot at madamdaming musika sa tenga ni Yunie, nagsimula na ang labanan. Isa-isa sumugod ang mga kalaban na may dalang mga patalim at kahoy na pamalo. Ngunit sa paningin ng ating bida, tila napakabagal ng kanilang mga galaw, parang mga pagong kumpara sa kanyang bilis. Biglang nag-flashback sa alaala ng ating bida ang mga pangyayari noong taong 2160 kung kailan niya naiwan at nawala ang kanyang huling kapamilya. At dumaan ang mahabang panahon hanggang sa taong 2167 nang siya ay muling isinilang at nabigyan ng pagkakataong bumalik sa mundong ito. At ngayon, sa wakas ay muling nagkita at muling naging buo ang kanilang pamilya. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 7 taon na naramdaman niyang muli ang tunay na saya at kapayapaan. At sa isip-isip ng ating bida, paano niya hahayaang sirain lang ng mga basurang ito ang napakahalagang sandaling ito para sa kanila? Puno ng matinding galit at kuryente na umiilaw sa buong katawan, sumugod ang ating bida na parang kidlat. Sa isang malakas na sipa, tumama ito sa mukha ng unang kalaban at sa tindi ng impact ay tila nabasag ang buto nito at agad na lumipad palayo. Ang nakita ng ibang kasama ay labis silang kinabahan at pinawisan ng malamig dahil sa sobrang takot.
Ngunit hindi tumitigil ang ating bida at patuloy lang sa pagwasak sa bawat harang. Isang matinding suntok ang ibinigay niya sa isa pa at sa lakas nito ay halos mawalan na ito ng malay. Sunod-sunod ang kanyang mga atake at bawat tama ay siguradong nakakabali. Isa-isa silang natutumba at lumilipad parang mga laruan lamang. Ang isa pang kalaban na akala mo ay matapang ay sumugod din ngunit agad ding nahawakan ng ating bida ang braso nito. At sa isang iglap, nabali ang buto ng braso nito sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sumigaw ito sa matinding sakit ngunit hindi pa ito sapat para sa ating bida. Agad siyang sinabayan ng isang napakalakas na suntok sa mukha na naging dahilan upang tumalsik ang dugo at mawalan na ito ng malay. Ang nakita ng natitirang mga kalaban ay labis silang kinilabutan at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sa isip nila, anong klaseng halimaw ba ang kaharap nila at paano naging ganito kalakas ang taong ito? Ngunit wala silang panahon para mag-isip pa dahil biglang nagpakita ang ating bida ng isang napakalaking kamao na nababalot ng matinding enerhiya. Isang malakas na suntok ang ibinigay niya at sa tindi ng impact ay gumuho ang lupa sa paligid at ang nataman ay agad na nawala sa paningin. Sa huli, naiwan ang kanilang leader na si Gian na isang cloud-type assassin. Pilit pa nitong pinapalakas ang loob ng sarili at sinasabing siya ang pinakamalakas sa kanilang lahat at hindi siya matatalo. Galit na galit itong sumigaw at tinawag ng masasamang salita ang ating bida habang sumusugod dito. Ngunit tila walang epekto ang kanyang mga salita at galaw. Sa isang mabilis na kilos, lumapit ang ating bida at binigyan ito ng isang napakalakas na suntok sa mukha. Sa lakas ng tama ay tumalsik ang dugo at lumipad palayo ang hawak nitong patalim. Ang katawan nito ay bumagsak ng malakas sa lupa at halos hindi na makagalaw. Ang itsura nito ay wasak na wasak at halos hindi na makilala dahil sa tindi ng mga natamong tama. Nakatayo ang ating bida sa harap nito na may ekspresyong sobrang lamig at walang kaemosyon-emosyon. Tila isang demonyong galing sa impyerno na nakatitig sa kanyang biktima. At sinabi ng ating bida, malinaw naman ang sinabi ko sa iyo na lumayo ka sa akin. Bakit parang hindi mo maintindihan ang simpleng salita? Ang kalaban ay halos hindi na makagalaw at halos lahat ng buto sa katawan ay basag na. Hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa at sa sobrang sakit ay halos mawalan na siya ng malay. Pilit itong humihingi ng tawad ngunit agad itong pinatahimik ng ating bida. Hinawakan niya ito sa kwelyo at itinutok ang patalim sa mukha. Sinabing, tumahimik ka. Kung gumawa ka pa ng kahit ketiting na ingay, wawasakin kita ng tuluyan. Labis na kinilabutan si Gian sa nakikita niya. Sa isip-isip niya, estudyante lang dapat ang taong ito pero bakit parang sanay na sanay itong pumatay? Anong klaseng trahedya at hirap kaya ang pinagdaanan nito para maging ganito kalupit at katapang? Sinabihan pa ng ating bida ang mga ito na tandaan mabuti ang kanyang sasabihin. Kung ayaw niyong maulit ang bangungot na ito, huwag na huwag niyo akong didikitin pa. At kung lalapit man kayo o kahit anong malapit sa kapatid ko, isa-isa ko kayong buburahin sa mundong ito nang walang pag-aalinlangan. Naintindihan niyo ba? Matapos ibigay ang huling babala, iniwan niya ang patalim at dahan-dawang bumalik sa pwesto ni Sion. Habang abala pa rin ito sa pakikinig ng kanta, sa kabilang banda, labis na naantig ang damdamin ni Sion sa tugtog. Naiyak ito at sa isip-isip niya, bakit parang ang lungkot at bigat ng kanta? Parang ramdam niya ang pinagdaanan ng kanyang kuya. Naisip niya na ilang araw lang silang hindi nagkita pero parang ang laki na ng pinagbago nito. Parang ang dami nitong pinagdaanan na hindi niya alam. Umiiyak ito habang sinasabing, hindi ka nag-iisa kuya, nandito lang ako palagi sa tabi mo. Pero agad ding pinunasan ng luha at nagkunwaring galit para itago ang emosyon. Biglang humarap ang ating bida at may inabot na regalo. Sinabing, Sion, ito ay para sa iyo. Nang buksan ni Sion ang kahon, nanlaki ang kanyang mga mata at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang hawak niya ay isang mana holographic drawing pen at ito pa ang pinakabagong modelo galing mismo sa Drager Group. Kumikinang ang kanyang mga mata habang minamasdan ang napakagandang panulat na tila gawa sa mamahaling materyales. Alam niya na sobrang mahal nito at umaabot ang presyo ng mahigit 10,000. At dahil dito, agad na nagtanong si Sion, Kuya, saan ka nakakuha ng pera para bilhin ito? Ngumiti lamang ang ating bida at tumango, tila sinasabing ayos lang ang lahat at wala dapat ipag-alala.
Ngunit sa isip-isip ni Sion, baka naman dapat na lang nilang ibalik ito dahil sobrang mahal at baka hindi naman niya ito kailangan talaga. Baka ibalik na lang natin, sobrang mahal kasi eh. Ako naman, hindi ko naman ganun kagusto nito. Sinasabi niya iyon kahit halata naman na gustong-gusto niya ito, dahil lang sa pag-aalala sa budget nila. Habang hawak niya ang panulat, biglang bumalik sa alaala ng ating bida ang mga pangyayari noon. Sa kanyang nakaraang buhay, nabigo akong protektahan ka. At higit pa doon, nabigo akong abutin at protektahan ang iyong mga pangarap. Dahan-daang kumuyam ang kanyang kamao na may bakas pa ng dugo at sugat mula sa kanilang labanan kanina. Ngunit sa buhay na ito, paprotektahan ko ang lahat ng bagay na mahalaga sa iyo at hindi ko hahayaang masayang muli. Habang sila ay naglalakad palayo, makikita sa malayo ang mga kalaban na halos wala ng buhay at pilit na humihingi ng tulong. Ngunit hindi na sila pinansin ng ating bida at nagpatuloy lang sila sa pag-uwi. Pagdating sa kanilang tahanan, masayang ginamit ni Sion ang bagong regalo. Wow! Ang dali lang gamitin. Nakakagawa ako ng mga holographic images na lumulutang sa hangin. Habang siya ay masayang gumuguhit ng mga isdang lumulutang sa ere, masayang kumakain naman ang ating bida ng luto nitong noodles. Masaya akong nagustuhan mo ito, Sion. Tulad ng inaasahan, pinakamasarap talaga ang luto mong fried egg noodles. Ngunit biglang naging seryoso ang mukha ni Sion at sinabing, pero kuya, kailangan pa nating magbayad ng upa sa bahay. Wag naman sana tayong gumastos ng sobra-sobra. Ngumiti lang ang ating bida at sinabing, nabayaran ko na ang upa para sa buong taon. Gulat na gulat si Sion at halos mabilawkan sa narinig. Ha, buong taon. Kasi, nakipagsosyo ako sa isang kaibigan sa maliit na negosyo. Kaya nakaraos naman at may naipon. Habang nagsasalita, ito, halatang kinakabahan at hindi magaling magsinungaling. Sa isip-isip ni Sion, ang pangit naman magsinungaling ng kuya ko Sobrang halata naman na may tinatago siya. Ayos lang, may sekreto na pala siya ngayon Ngunit kahit ganoon, napansin niya ang isang napakahalagang bagay. Pero, ang saya-saya ng ngiti niya. Matagal-tagal na rin naman akong hindi nakakita ng ganitong kasaya at katingkad ng ngiti sa mukha niya. Dahil dito, dahan-dahang hinawakan niya ang balikat ng kanyang kapatid at sinabing, Kuya, anuman ang mangyari, huwag mong papagurin ang sarili mo masyado okay? Tumango lang ang ating bida at ngumiti, Ma'am. Samantala, sa ibang lugar, pinag-uusapan ang kalagayan ni Jiang Di. Malubha ang natamong pinsala ni Jiang Di ngayon. 60% ng kanyang katawan ay may mga bali at malalalim na sugat. Kahit ang pinakamagaling na manggagamot ay hindi ito kayang pagalingin ng tuluyan sa loob lang ng isang buwan. Hindi ko akalain na haharapin niya talaga si Chen. At lalo na't nagawa pa niyang ayusin ang sarili at magmukhang maayos bago lumaban. Mukhang hindi na siya makakapasok sa graduation assessment ngayon. Ngunit tila walang pakialam at walang awa ang kanilang pinuno na si President Ting at sinabing, basta para sa akin, wala namang pinagbago. Wala naman na ring mawawala sa team ko kung mawawala siya, isa lang naman siyang pabigat na mahina ang kakayahan. Si Chen na naman ba ang pinag-uusapan ninyo? Kinumpirma ko na ang resulta ng huling rankang test. Siya nga ay opisyal ng nasa C-rank. At siya lang ang nag-iisa sa buong paaralan na mas mataas ang ranggo kaysa sa iyo. Dahil sa balitang ito, nanlamig ang buong katawan ni President Ting at napahinto sa paglakad. Personal na hiniling ng iyong ama na obserbahan ka ng Vice Chairman ng Alliance. Kailangan nating siguraduhin na walang makakahadlang o makakakuha ng atensyon higit sa iyo. At sakaling magkaproblema o magkulang ng miyembro ang team mo, handa ang iyong pinsan na pumalit at sumali. Ngunit agad na sumagot si President Ting at sinabing, huwag kayong mag-alala, sa tingin niyo ba ginamit ko ang tunay kong lakas noong nakaraang assessment? Hindi pa man nagsisimula ang laban, panalo na ako. Sa araw ng graduation exam, ipapakita ko sa inyong lahat kung sino ang tunay na pinakamalakas sa mundong ito. Lumipat ang eksena sa madaling araw, 12:00 ng gabi sa loob ng National Awa Kenner University Male Dormitory. Nakatayo ang ating bida sa ilalim ng malakas na ulan matapos tapusin ang kanyang training. Kakatapos lang niya tumakbo ng 100 kilometro habang may mabigat na bigat sa katawan. Sa isip-isip ng ating bida, maayos na ang lahat.
Nasolusyonan na ang problema sa pera at maayos na ang takbo ng mga pangyayari. Sigurado na siyang maipapatupad ang kanyang malaking plano pagkatapos ng graduation. Ang kanyang susunod na target ay malinaw. Kailangan niyang mapanalunan ng 1 milyong champion scholarship mula sa exam. Gagamitin niya ito upang mabayaran ang utang niya kay Ching Ji. Dahil alam niyang mahalaga ang kontrata at kakailanganin niya ang tulong ng babaeng ito sa hinaharap. Dahil kulang na lang ng 1 buwan bago ang assessment, desidido siyang palakasin palalo ang sarili. Biglang umilo ang kanyang sistema at lumabas ang gluttony interface. Sa harap niya ay lumitaw ang isang napakalaking tore na nakakatakot tingnan at kulay dugo ang paligid. Tiningnan niya ang kanyang status. Ang kanyang pinakamahinang klase na Infernal Death King ay umabot na sa mid-C rank. Ngunit pagdating sa kanyang pinakamalakas na klase na Purgatory Rakshasa, hindi mabasa ang ranggo nito. Ipinapakita ng sistema na ang kapangyarihan ay undetectable o hindi kayang sukatin dahil lumalagpas na ito sa limitasyon ng makina. Batid niya na ito ay S-rank, ngunit hindi pa niya ganap na nakukuha ang buong lakas nito. Ang ranggo pa ng 2 pang klase ay nananatiling sikreto. Sa pagkakataong ito, nakuha niya ang Key of the Void. Isang S-rank na item at ang tanging susi upang mabuksan ang pinto ng Magic Tower. Naisip niyang subukan na ito ngayon mismo. Umiilaw ang susi at bumukas ang isang malaking purple vortex sa ere. Nagtataka siya kung ano kaya ang itsura at tanawin sa loob ng mahiwagang tore. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya papasok. At nang marating niya ang kabilang bahagi, gulat na gulat siya sa kanyang nakita at napabulalas. Ito ay